Good morning, Lord of Harvest. Ang lahat ba ay excited? Maraming salamat sa anak ng Diyos na nagsabi ng Amen. Bago ang lahat, basahin muna natin ang salita ng Diyos. Matatagpuan sa Psalms 150 verse 1 to 6. Psalms 150 verse 1 to 6. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty firmament. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His exceeding greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with timbrel and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud chasing cymbals. Let everything that breathes praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Let's bow down our heads and feel the presence of the Lord. Heavenly Father, thank you for this wonderful morning. All we have comes from you, Lord. We're nothing without you. We're here to worship you and glorify your name. Let us be the one. Thank you, Father, for everything. All the glory and praises belongs to you. In the name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Patuloy nating papurihan ng Panginoon. May galak, may saya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Come on, church! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Come on, Lord of Harvest! Just sing! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya
sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Maraming salamat, Lord. Thank you. Patuloy lamang na ang presensya ng Panginoon ay dumalay sa iyo, kapatid. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Come on, everybody. Aawitan
mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikhay, luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Come on, Lord of Harvest. Just sing it out. Ang iyong nilikhay, luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago.
likha'y luluwalhati ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, Lord of Harvest, minsan pa awitin natin, napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, luwalhati ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko tapat. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko tapat. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo nga, Panginoon. Nawa ang lahat na papuri at pasasalamat ay maitaas sa iyo, Panginoon. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah. Ang ating Diyos ay buhay. Napakabuti niya. Sapat ang kanyang biyaya para sa ating lahat. Minsan pa po ating palakpakan ng ating Panginoon. Pwede kaya tayo magngitian? Paano makikita? Nakamask na ho. Magandang umaga po. At atin pong bigyan din ng pasalamat ang ating worship team, ang ating multimedia, technical staff. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa buhay nila. Talagang habag at biyaya ng Panginoon ang lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Magandang umaga po, Lord of Harvest. Saan man kayo naroroon, kayo man po ay nasa screen through our live streaming. Welcome. Magandang umaga po. Ngayong umaga ay ito na po, malapit na po ang Pasko. Para sa inyong kaalaman, mga kapatid. Habang aking kinoconfigurate ang akin pong nasaan yun? Yun. Pwede po ninyong buksan ang inyong Bible sa John chapter 8 verses 2 to 11. Habang akin pong ipiniprepare ito pong aking nakaproject na kaya? Will somebody say amen kung nakaproject na? Wala pa?
Nakaduplicate na ako. Yun, purihin po ang Panginoon. Nagpangita rin. Kamusta na ho kayo? Ngayon pong umaga may magandang balita. Siyempre, alam na po ninyo, tayo po ay nasa sa isang GCQ pa rin, kaya lang ay pinaluag. Pinayagan po na ang atin pong population ng mga religious activities ay gatherings ay 30%. Kaya lang, atin pong bigyan ng paalala ang ating mga sarili, kailangan po ay i-observe natin ang health protocols. Kahapon po may mga nasampulan na mga nandiyan sa tabi-tabi ng ating mga barangay. Meron pong hinuli. Magkano daw multa kapag walang mask? 5,000. Ngayon lang, kabababa ko lang ng sasakyan. Meron na namang walang mask. At aking pinaalalahanan, bakit wala kang mask? Wala daw siyang mask. Kaya lang mukhang may problema siya sa kanyang pag-iisip. Gumagala. So, tayo po yung magkaroon ng kaso doon para hindi dumami at hindi kumalat ang ito pong COVID-19 virus na ito ay sa pamamagitan po ng atin pong pag-iingat. Dahil pag meron na naman o nagkalalin-lalin na naman, ay di kayo apektado na naman, lockdown na naman ho tayo. Paulit-ulit lang po yan. At para po sa inyo mga naririyan sa screen, huwag ho kayong umasa na ibabalik pa yung dati. Wala na ho yung dati. I'm sorry to tell, wala na po yung dati. So ngayon po ay hanggang sa aking pagkakaalam ay 15 to 65 ay pwede po. So bahala na po kayo yung over 65. Bahala na kayo. Manood na lamang po kayo sa screen at ito na po. This is for life. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga struggles sa ating po pinagdadaanan, still God is good. Can I hear amen? Are you there? Chapter 8, verses 2 to 11 ng Book of John. May paraan po para ma-share natin ang atin pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon by way of sharing. Atin pong tulungan yung iba na makarinig, i-share po ninyo sa inyong mga accounts. Meron po tayong YouTube account. Ito po ating FB Live. Kayo po ay pwede gahong, bakit yung iba ay nagte-trend? Bakit nagte-trending? Pwede kayang atin pong i-share ang gawain po. In that way, tayo po ay nagiging bahagi ng evangelization. So, good morning. Ngayon ko lang po kayo nakita uli after almost a year. Si Angelo at saka ang ibang mga kabataan, si BJ. Talaga napakasisipag ng mga kabataan natin. Hindi ko makilala yung iba sa inyo dahil nakamask. So, ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago natin ituloy, ibabalik ko ulit. This will be the last Sunday na atin pong ipapaalala. Ang buwan pong ito ng Oktubre ay Pastor Appreciation Month. So, tulad po ng aking sinabi last 3 Sundays ago, pwede po ninyong mapasalamatan ng mga pastor sa pamamagitan ng pagpapakita ng inyong 3G. Ano po yon? Ipakita po ninyo sa akin o sa bawat isa that you are growing, that you learn how to go and invite people, and you are generous in your giving. Can I hear amen? Yun po ang essence. Ibig sabihin ay nagmamature ka na, natututo ko na sa haba ng atin pong mga pinag-uusapan na salita ng Panginoon. So, ayun po, last October 11, tayo po ay inumpisahan po natin yung series ng Personal Encounter with Jesus. At tayo po ay inumpisahan po natin, the first guy natin pong pinag-aralan ay si Jairus, the synagogue ruler or leader. Siya po, by way of the personal encounter, siya po ay nakaranas ng kanyang miracle. Ano nangyari sa anak ni Jairus? Hindi siya gumaling, nabuhay. Binuhay ng Panginoong Hesus. Yun po ang isang blessing kapag ka nagkaroon ka ng encounter kay Jesus, magkakaroon ka ng miracle. Matatanggap mo po yung hinihingi mo. Ikalawa,
last October 18, that was last Sunday, ano po, iyon po yung buhay ng desperate woman. Sino po yung desperate woman? Siya ay may pagdudugo ng 12 taon. And when she touched the hem of the garment of the Lord Jesus, she was healed by the power of God. So yun po. Kaya bakit po natin pinag-uusapan ito? Marami pa po ito. Ito po ay series ng personal encounter with Jesus at ang layunin natin, i-share natin at ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng personal encounter. Bakit? Para tayo ho'y magkaroon ng pagbabagong buhay. Magkaroon tayo ng turn around ng atin pong mga spiritual na buhay. Magamit po tayo ng Panginoon for His glory. So, ito po ay nasain mo. Hindi ako ang maglalapit sa iyo sa Panginoong Hesus. Ikaw ang lumapit sa Panginoong Hesus. Salamat dahil ikaw ay narito ngayon. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, salamat at buhay ka pa pala. Kasi akala namin wala ka na. Pero sad to say, meron po mga ilan talaga na namayapa na po na hindi na ho natin napuntahan dahil ito po ay pandemic situation. John chapter 8 verses 2 to 11. Oh, are you ready? Babasahin ko po at inyo pong sundan. At dawn, he appeared again in the temple of courts where all the people gathered around him. And he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. Sabihin po natin, adultery. Pangangalon niya. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, Let any of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? Verse 11, No one, sir. She said, Then neither do I condemn you. Jesus declared, Go now and live your life of sin. I will repeat the last sentence. Go now and live your life of sin. Will you please repeat after me? 1, 2, 3. Go now and live your life of sin. Panginoon, sa umagang ito, kami po yung nagpapasalamat. We are privileged na matanggap ang iyo pong kahabagan, ang biyaya mo, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, but by your grace, Lord, we are able, Lord, to stand before you and hear your word and have this fellowship. Thank you, Lord, for the opportunity na kami po ay makapagsama-sama para mabigyan ng parangal ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun nga po, for the past 2 weeks, ay atin pong pinag-aaralan na ito pong personal encounter. So, nako mga kapatid, kung alam nyo po lamang, ganun na lamang po ang aking dalangin na maranasan nating lahat ang personal encounter na ikaw ay magkaroon ng mismong harapan na ma-encounter mo ang Panginoon pag hindi ka naman nabago ang buhay. Sino po sa inyo na nagkaroon na ng encounter sa Panginoon? Taas nga po ang inyong kamay. Pag sabi encounter, naranasan mo yung pagkilos niya at grabing kanyang kapangyarihan. Okay? Taas po ulit ang kamay, taas po ulit. Isa ako doon. Okay, salamat po. Sige. Sino sa inyo yung nakaranas ng encounter kay Satanas? Taas ang kamay. Dalawa lang po yan. Pag hindi ka nakaranas ng encounter sa Panginoon, si Satanas lagi nararanasan mo. Ngayon, ang atin pong nasain ay magkaroon po tayo ng grabing experience. Makaniig natin ang Panginoong Hesus
Today, this morning, we will be discussing about the adulteress. Adulteress. Sabi natin, adulteress. Ano ang pagkakaiba ng adulterer sa adulteress? Ang adulteress, siyempre siya yung babae. Yung adulterer yung lalaki. Akala ko nung una, yung adulterer ay babae. Adulteress pala ang tawag doon. Oh. So meron na po tayong natutunan agad ngayong umaga. So atin pong pag-aralan at eto po, yan. Personal encounter. What will you get? Ano ang iyong makukuha kapag ka nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon? Number 1, ito. May 3 po akong i-share ngayong umaga. Sana po ito'y maiwanan po sa ating isip, sa ating puso. Number 1, pagka na-encounter mo ang Panginoong Hesus, ano mangyayari sa iyo? Humiliation. Ano sa Tagalog humiliation? Mapapahiya ka muna. Ibabagsak ka muna. Ano ho? Verse 3 and verse 4 says, the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Sino pong naniniwala sa inyo na yung senaryo na ito ay set up? Alam niyo yung set up? Kung sa ating panahon ay yung tinaniman. Ito ho'y pakana lamang. Pakana ito ng mga Pariseo. Alam niyo, bago magkaroon ng tinatawag na adultery case, bago magkaroon ng kalunyaan, sino ang involved doon? Yung adulteress at yung adulterer. Pero ikaw'y magtataka. Para ditong may rub out na tinatawag. Rub out, ibig sabihin ay may cover up. Parang merong itinago dito. Nasaan yung lalaki? Bakit wala? Dahil ang layunin talaga ng mga Pariseo at yung mga teachers of the law na naroroon, kasi ang Panginoong Hesus ay nagpunta doon sa sinagoga o doon sa templo, na doon sa temple court at siya po'y nangangaral. Ang Panginoong Hesus ay pain in the neck. Talagang sakit sa ulo ito ng mga Pariseo at ng mga guro ng batas ni Moses. Dahil ang itinuturo ng Panginoong Hesus ay kakaiba doon sa kanilang itinuturo. Tapos may kasama pang milagro. May mga himala na nangyayari. Kaya ang mga tao ay naaakay sa Kanya. Kaya naman itong mga Pariseo, talagang nanggagalaiti sila. Sabi nila, mag-isip tayo ng paraan para itong si Jesus na taga Nazaret na ito ay ating mahuli. Titingnan natin kung paano siya mahuhulog sa ating bitag. Kaya sa akin pong pag-i-analyze, ang babae pong ito ay talaga namang siya po ay nagkaroon ng kasalanan. Siya ho ay may asawa na pumatol sa isang may asawa rin or maaaring walang asawa, siya ho ay nangalunya. At sa batas ni Moses ay napakabigat ng parusa. In our New Family Code, ito ay trivia, sa atin pong New Family Code, ang adultery ho ay isang kasalanan. This is a sin against chastity. Yung malinis na pagsasama ng mag-asawa ay naisirain. Sino po ang culprit dito? Yung babae. Ang babae po ay maaaring sumama, kumabit. Yun po yung term. Pasensya na po kayo. Ito po yung mga term ngayong panahon ito. Kumabit o tumakas. Nagtanan sila. At yung kanyang kapartner ay, siyempre, hindi niya asawa yon. According to the New Family Code, ang babae po at lalaki ay po pwedeng makulong sa ating panahon. Gaano ho kailangan po sa kaso ng adultery, magkaiba ho yung adultery kaysa concubinage para sa inyong kalaman.
Para malaman mo ito, isulat mo kaya. Concubinage at saka adultery, magkaiba. Ang adultery, kailangan na mapatunayan na meron silang sexual contact or intercourse or meron silang relasyon na nahuli sila talaga. Ano ho? Or napicturan. Ano ho ang parusa? Pareho sila, lalaki at babae, ay makukulong hanggang 6 na taon. Pero ito naman po yung kaso ng concubinage. Ang concubinage, ang culprit ho dito talaga ay yung lalaki lamang, yung asawang lalaki. So ano ho ang requirement para masabing nag-commit ng concubinage ang lalaki? Kailangang mapatunayan ng babae, so for your information, yun lamang pong asawa ang may karapatang magdala sa korte ng kaso. Ano ang dapat patunayan? Na yung babae ay kanyang ibinabahay sa kanilang tahanan o pag-aari nilang mag-asawa. Maaring may bahay sila doon sa isang lugar doon, dinala doon. O kaya naman ay publicly nakita talaga ng maraming tao na sila po'y talagang may relasyong dalawa. Pero ano ho ang parusa? Sila ho, pag sinabing siya, yun lamang lalaki ang makukulong kapag napatunayan. Gano'ng katagal? 4 na taon lamang. Paano ho yung babae? Ay di ang kaso ho niya ay banishment. Banishment, ibig sabihin, paaalisin siya. Meron siyang temporary restraining order. Hindi ko alam kung temporary or permanent restraining order. Within 25 kilometers radius. Gano'ng kalayo yon? Hanggang San Jose. Hindi ka pwedeng lumapit na babae sa asawang lalaki. Maliwanag ho. Para mailagay lang natin ang ating isip doon sa kaso ng concubinage. At, ayun nga lang, paano yung babae? Ay, babae ho ang talagang, yung babae talaga ay may kasalanan din. Ay, yun ho ang batas hanggang 4 na taon lamang. So, kaya ang ginagawa ng iba ay hindi ho kinakasuhan ng concubinage. Ano po ang kinakaso? Legal separation. Pag sinabing legal separation, sila'y mag-asawa pa rin, pero yung matatalo, kung sino man ang matalo sa kaso, yung lahat ng ari-arian mapupunta doon sa nanalo. Meron na kayo natutunan. So kung ayaw po niyong maniwala, magbasa kayo ng batas. So, in our case, ang babae pong ito ay, syempre, maaari sabihin natin Pastor, biktima lamang naman ho yung babaeng yun Biktima, tama po kayo. Siya ay biktima lang. Dahil akin pong pinag-aaralan itong nangyari sa kwento na ito, mayroong nahuli ang mga teachers of the law at ang mga Pariseo. Meron po silang mga tauhan. At alam ko rin ho na maaaring matagal nang minamanmanan itong babaeng ito. Minamanmanan. Alam nila, ay naku, ay may kalaguyo yan. Meron niyang paramour. Yan po yung technical term pa doon, paramour. Meron niyang kinakasama. Kaya abangan natin. Ang ginawa ng mga Pariseo, umupa, binayaran niya yung lalaki. Ito po sa akin lang. Bakit ka sabing ganon? Sanay ho kaya ang mga Pariseo na magbayad? Bakit ho? Si Judas nga, binayaran nila. Remember? Para mahulog ang Panginoong Hesus sa kilang bitag, binayaran nila ng 30 salaping pilak. Ay maaari. We can suppose, seemingly, parang, naku, nilagyan ito ng mga Pariseo. Kasi galit na galit sila sa Panginoong Hesus. Kaya naman, noong mabigay nila ang pera, pina-eskyerda na, pinatakas na doon sa likod ng bahay. Ang hinuli lang ay yung babae. Sa atin ng panahon ito, kailangan po ma-present din yung lalaki. Can I hear amen? Ay wala nga yung lalaki. Pero, for the sake of argument lamang, for the sake of the case, gusto talaga nilang mapahamak ang Panginoong Hesus Gusto nila siyang mapahiya. Kaya, ito po ay set up. Sabihin po natin, set up.
Bakit po sinabi natin na sa paglapit natin or sa pakikipag-commune, pakikipag-relasyon, sa encounter natin sa Panginoong Hesus, bakit natin sinabi na we will experience humiliation? Look at this poor woman. Ay, totoo naman nga eh. Dapat talagang batuhin yan eh. Masamang babae yan. Kaya kasi, ang gusto ng Panginoon, during that time, in the days of Moses, gusto niyang i-annihilate o tanggalin ang lahat ng kasalanan sa Israel. Gusto niyang i-preserve yung chastity, yung kalinisan, yung kabanalan ng kanyang bayan. Eh, pasaway ho talaga yan. Dapat talaga niya batuhin. Yun kasi ang parusa. Both of them will be stoned to death. Paano po yun? Ang mga tao ay kukuha ho ng bato, ilalabas sa bayan, yung babae, kukuha sila ng bato na maliliit. Hindi ho yung ganyang kalaking bato. Yung gasapok. Kasi laki ng kamao na bato. Bakit to? Pag ibinito yun, ay para dahan-dahan ang pagkamatay. Para magtanda ang tao. Pinapakita ito sa taong bayan. Ganun po ganun karahas ang sistema po ng batas noong unang panahon. Well, yan ay batas ng Lord. But that was in the Old Testament. At gusto nga itong ipatupad. So, punta naman po tayo sa ating sitwasyon. At times, God allow us to be humiliated. May mga panahon, kapatid, ito ho ay, sabi nga nila, real talk lamang. May mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo may paliwanag. Minsan ikaw ay nakakaranas na ipahiya. Maaaring ikaw ay meron kang illicit relationship. Hindi na ako magpapataas ng kamay kung sino nagkaroon ng illicit relationship. Dahil nakakayaho ito. Marahil ikaw ay nagkaroon ng napapasok ko doon sa loob na yon. Ipapahiya ka talaga kapag ka ito ay nadiskubre. Isipin mo yon, pagchichismisan ka sa buong bayan ninyo, pati mga anak mo ay kadamay, di ka ang iyong ina ay dati ganito, ganyan. Maging yung mga apo, alay nung araw nga ika ay ganyan yan nagkaroon ika ng relasyon. Hindi ho mapuputol, may stigma. Humiliation. Kapag lumapit ka sa Panginoon, minsan ay makakaranas ka na ikaw ay ipahiya. Minsan, yun hong business na iyong kinabibilangan, ito pala ay illegal activity. Ipapahiya ka. Kasi nga, hindi mo alam, ang nais ng Panginoon ay ilapit ka sa Kanya. Ipagpalagay na ho na ito ay hindi set up yung babae. Pero kung titingnan po ninyo, inaalaw ng Lord ang sitwasyon para ilapit ng mga Pariseyo yung babae sa Kanya. Ano yung sitwasyon mo dati? Minsan nga, inaalaw ng Lord na ikaw ay magbenta ng droga, ng shabu. At pagka ikaw ay napusasan, ayun, napusasan na ika. Yan ika ang problema sa lipunan. Pero hindi po ninyo alam. Inaalaw lamang ng Lord yung humiliation na yun para magkaroon siya ng personal encounter with Jesus. Can I hear amen? Ikaw naman, sasabihin mo, buti nga sa'yo, mabuti na lang, hindi ako nagsasyabu. Pero hindi po ninyo alam, pagkilos ng Diyos yun. Inaalaw niya na makulong ka, mapahiya ka, minsan ay mabash ka ng mga tao dahil sa mali ang iyong ginagawa, o kaya naman ay mapusasan, makulong, ma-expose ka doon sa iyong swindling activity. Marami akong kilalang mga tao na na-expose sa swindling activity and later on, siya ho ay nagkaroon ng personal encounter with the Lord. Are you with me? Naunawaan gahon nyo ang gusto nating ipaliwanag. Pag lumapit ka sa Panginoon, una makakaranas ka ng humiliation. I remember once this doctor na kilala na natin.
si Dr. Hayden ko. Ano ang nangyari sa kanya? Alam na alam niya yan. In fact, pinanood nga niyo yung kanyang video, di ka? Can I hear amen? Yung video nung mag-testify ng pagbabago ng buhay. Alam niyo naman ngayon, pag sinabing, uy, trending, ay ano daw yun? So hahanapin mo. Ikaw rin mismo manonood. Amen. Oh, kunwari pa kayo ha. Si Hayden ko, ano nangyari sa kanya? Estudyante pa siya, meron na siyang mga sexual intimacies, may mga relationship, and then involved siya sa isang doktor na kilala natin yon. Ayun, nagkaroon sila ng mga sexual scandal. Sobrang napayat, tinanggalan ho siya ng kanyang medical license. Bilang doktor tinanggalan, hindi ko alam kung ibinalik. Hindi yata ibinalik. Hindi. Hindi tinanggal? Oh, anyway, basta yun ang alam ko. Basta nagkaroon siya ng he was reprimanded, meron siyang kaso. Pero ito maganda. Ito pala ay kapamaraanan ng Diyos para ilapit siya. And he got born again. Can I hear amen? Kaya hindi mo po pwedeng iyong tawanan yung katabi mo dahil, alay, pasaway ka naman problema ka ng lipunan. Baka ito'y kapamaraanan ng Panginoon, yung humiliation ay isang paraan ng Diyos para ikaw ay ilapit sa Kanya. Yun lamang po ang gusto nating bigyan ng diin. Ano ho? Merong isang, I read a person, hindi ko siya na-meet, pero this happened in the 1970s, early 70s. Si attorney Charles Colson, o si Chuck Colson. Si Chuck Colson ay isang presidential legal counsel ni President, sino nga ba itong president ng America during 1973 hanggang 1974. Siya po ay legal counsel. Nagkaroon po ng tinatawag na Watergate scandal. At nagkaroon ng collusion hanggang sa ito pong abogado na ito, si Charles Colson, ay nakulong. Napakagaling nito si Chuck Colson na ito. Nakulong siya. At sa kulungan, na-meet niya ang Panginoong Jesus. Nagkaroon siya ng born-again experience sa loob ng kulungan. At doon niya itinatag yung International Prison Ministry. At ito po ay naitatag sa buong mundo. At sa atin pong bansa ay merong Philippines Prison Ministry. Napakaganda po ng istorya niya. Si President Nixon ang involved doon sa istorya yun. Si Nixon ay nag-resign o umalis po siya sa pagiging presidente. May mga sitwasyon. Ako rin mismo, maraming pagkakataon ipinapahiya. Bakit to? Tinatanggal ng Diyos ang ating kayabangan. Tinatanggal ng Diyos yung atin pong, yung malabis nating pride. Si Connie Reyes Mumar, kilala po ninyo ito. Si Connie Reyes Mumar ay nagkaroon ng illicit affair, nagkaroon sila ng anak ni Vic Soto. At ngayon nga ay mayor ng Pasig ang kanyang anak, si Mayor Vico. Pero yun po ay naging crossroad para sa kanya. Siyempre, napahiya siya ng grabe doon. At ito po naging daan para makilala niya ang Panginoong Jesus. Si Dolphy Jr., kilala niyo? Si Dolphy Jr., anak ni Dolphy. Si Rodolfo Quezon Jr. Siya ho ay nakasuhan ng arson. Nakasuhan siya ng arson, nanunog at namatay yung mga anak ni Vic Del Rosario ng Viva. Pero sa loob po ng bilangguan, nakakilala sa Panginoon itong si Dolphy Jr. At ayon sa kanyang testimony, ang kanyang tatay na si Dolphy, na matindi ang sama ng loob niya din, ay na-share niya ang Word of God. Pinatanggap niya sa Panginoon ang kanyang tatay.
Subalit meron po mga tao na, meron akong kaibigan na talagang dati ang trabaho niya, marami ho siyang naloko ng mga tao sa isang manager ng isang kumpanya. At siya ho'y nakakilala sa Panginoon. Pero nung magkasama na kami sa church, marami naman siyang niloko na tao din. Bumalik yung kanyang dating trabaho. Nanloko siya ng maraming tao. At ngayon ay, di ko alam kung ang kanyang buhay. Ang humiliation ay inaalaw ng Lord sa iyo at sa akin para makita, mabigyan ng parangal ang kanyang dakilang pangalan. Can I hear amen? Maliwanag ho. Maaari siya sabi mo, bakit ganito ang buhay ko? Kasi dumadaan ka doon sa bahagi ng buhay mo na ang Lord, pinupurify ka. Bukod sa kasalanan mo, or minsan hindi mo naman kasalanan, ay biglang, bakit ka naroon kagad sa sitwasyong yun? Isaiah 45 verse 17, But Israel shall be saved by the Lord with an everlasting salvation. You shall not be ashamed or disgraced forever and ever. Ito po, may Tagalog din eh. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas, ang tagumpay niya ay sa habang panahon at kailanmay hindi mapapahiya. So ikaw din po yung Israel, kapatid, ako din yung Israel. Darating ang panahon, ililigtas ka doon sa kahiyahiyang sitwasyon mo. Kumusta yung sitwasyon mo? I-assess po natin yung ating buhay. Kumusta ang sitwasyon mo? Maayos ga ang buhay mo? Di ka ay hindi rin. Pero tandaan mo ito, may pangako ang Panginoon. Ikaw ay kanyang ililigtas, sasagipin. Hindi lamang yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Ililigtas ka sa kahihayang sitwasyon. Yung economic situation mo na bagsak, ia-uplift ka ng Panginoon. Itataas ka. At aayusin ng Lord ang buhay mo. Can I hear amen? Amen. Naniniwala ka na aayusin ng Lord ang buhay mo. Amen. Yung palakpakan mo ang Panginoon, kapatid, ngayong umaga. So what will you get? Number 2. Kanina, humiliation. Ngayon po ay compassion. Parang opposite po yan. Kanina ay ipinahiya ka. Ngayon, meron namang, ano yung compassion? Okay, atin munang basahin. Verse 7. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Ang Panginoong Hesus ay merong grabing kahabagan sa kanyang, sa atin po, na bayan ng Panginoon. Matindi ang kahabagan ng Diyos sa ating lahat. Paano po natin ipapaliwanag ng mas maliwanag na maliwanag? Yung compassion. Taas ang kamay ng mga may anak. May anak, ayan, may mga anak. Pag umiyak yung inyong bunso, yung kasi kahit panganay, bunso ang tawag. Pag umiyak yung anak mo at may ginagawa ka, anong gagawin mo diyan? Ano, sisigawan mo yung anak mo? Hoy, tumigil ka diyan. Papaluin mo pa. Ano ang ginagawa mo? Kahit na anong ginagawa mo, pupuntahan mo siya, kakargahin mo siya at padededehin. At iyong ipaghehele. Ganun ho yung compassion. Hindi ka po maaatim or ano yon? Hindi mo makakaya yung iyak ng iyong anak. Kahit nga matatanda ng anak mo, pag umiyak, hindi mo pa rin siya hindi maaari, hindi mo siya pagbibigyan. Yun ho yung compassion. Parang pagluha o pag-iyak ng isang anak sa kanyang ina. Hindi maaaring hindi ipaghele. Ganon din po ang compassion ng Panginoon sa atin. Bakit to? Kailangan ko muna makaranas ng mapahiya. Normal po yun eh. Yun ho ang nangyayari sa buhay natin. Pero hindi ko ikaw ay napahiya, forever ka nang mapapahiya. Yayakap, hindi mo alam na yung humiliation ay bahagi ng protocol. Bahagi po yun ng programa ng Panginoon. Ang kasunod na doon ay, hindi mo alam, niyayakap ka na ng Panginoon sa lagay na yan. Niyayakap ka na. Ano ang ginawa doon sa babae? Alam niyo po ba na ang babaeng ito ay dapat na binabato na kaagad? Bakit pa sila pupunta o yung mga Pariseo pupunta pa sa Panginoong Hesus? Well, in fact, pwede na naman lang batuhin kaagad eh.
ay i-execute yung batas. Pero alam nyo kung bakit nga ganun ang ginawa. Number one, para subukin ang Panginoong Hesus, dahil pag sinabi niya na, sige, according to the law of Moses, ay batuhin. O di batuhin ninyo. So, pagka ganun ang ginawa niya, isusumbong nila ang Panginoong Hesus sa mga Romano kasi sila ay under the Roman rule. At sa Rome, hindi pwedeng mag-prevail yung batas ni Moses kasi nasasakop sila ng Rome. At yun po ay illegal. It's a crime to kill people. Kaya, anong gagawin nila? O magsasama-sama sila. Yan ho, ang nag-utos na patayin ang babae yan. Yung ganun ho. Ngayon, kung sakali naman nasasabihin nila, ay huwag sundin ang batas ni Moses dahil panahon ito ng Roma. So, sila naman ay, ang Panginoong Hesus naman ay kakasuhan naman ng hindi pagtupad sa batas ni Moses. So, walang pupuntahan ng Panginoong Hesus. Kaya alam niyo kung anong ginawa niya? Nagsulat na lang ho siya doon sa lupa. Sabi nung iba, ano kaya sinusulat ng Panginoong Hesus? Baka sinusulat niya ang pangalan mo. Hindi ko alam. Wala akong makasagot kung ano yung sinusulat niya. Basta nagsulat siya sa lupa, parang he is just killing the time. Parang ayaw lamang niya sumagot. Hindi basta naggagagano lang siya sa lupa. Kasi gusto nga siyang ihulog doon sa bitag ng mga Pariseo. Kaya ano po ang ginawa niya. So that is exhibiting compassion. Ayaw, dinais ng Panginoong Hesus na samahan yung mga Pariseo sa kanilang gustong mangyari. Alam niya ang sitwasyon ng babae. Alam niya na ang babaeng ito, bagaman makasalanan, ay biktima din lamang ng sitwasyon. Marahil, kung ating titignan, bakit kaya yung babaeng yon ay nangalo niya? Baka naman hindi siya happy sa kanyang asawa. O baka naman meron siya mga past experiences na bumabalik-balik sa kanya kaya siya naghanap ng iba. Baka naman hindi sinusuporta ng asawa. Ay bakit hindi nakasuhan ng bawsi? Kung gayon, sa ating panahon, merong Violence Against Women and Children Act. Pero hindi ho Dinala kaagad sila sa Panginoong Hesus. Pero ang ipinakita ng Panginoong Hesus ay hindi siya kumibo. May mga panahon talaga na ang Panginoong Hesus ay hindi kumikibo. May mga panahon talaga na ang Panginoong Hesus ay hindi umiimik. Kahit na ikay magpapalahaw dyan, mag-fasting ka na mag-fasting, magbasa ka ng Word of God. Lord, bakit hindi mo tinutugon ang prayer ko? May panahon talaga na ang Lord ay tatahimik. Can I hear amen? May panahon na hindi siya umiibo. Akala mo lang, kinalimutan ka niya, pero hindi. Ang iniisip niya ay yung welfare mo. Ang iniisip niya ay yung kabutihan mo. Psalms chapter 145 verse 88. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Si Yahweh ay mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Hallelujah. Napakaganda talaga ng pagkakatagalog din Hindi madaling magalit. Wala dito hindi madaling magalit. Marami po sa atin. Kaya ako sinasabing atin, kasama ako doon. Marami sa atin, madaling magalit. Pero ang Panginoong Hesus ay hindi. Hindi ho. Kung tutuusin dahil siya ho ay anak ng Diyos, dapat ay in-execute na niya, pinatay na niya mga Pariseo, yung mga eskriba o yung mga guro ng batas ni Moses, dapat ay pinatay na lang niya. O yung lahat ng kontrabida, dapat si Lucifer ay doon ka na sa malalim na puso ng dagat, kagad, wala na agad kontrabida. Pero hindi ho, hinahayaan niya muna ang lahat ng sitwasyong ito mangyari. Hinahayaan niya muna na mangyari ang COVID-19 virus pandemic na ito. Hinahayaan niya muna na magkalalin-lalin muna mga tao. Para ano? Para tayo magpakumbaba.
Dahil kontrolado niya ang lahat ng sitwasyon natin. Amen. Sa maniwala ka at sa hindi, kontrolado ng Panginoon ang sitwasyon ng buhay mo. Maaaring sabihin mo, ako may control sa buhay ko. No. It doesn't follow. Ang Lord ang may control at hindi siya mahaba ang kanyang kahabagan. Ay bakit to, yung ang dami-dami sa amin din, naglalasingan, bakit to rin hindi hulihin? Bakit to, ang dami mga pasaway din, mga nanggugulo sa amin? Dami mga kurap, marami mga magdanakaw, marami mga masasama sa lipunan. Bakit to kaya hindi mabuhay na lamang tayo sa isang paraiso na tayong lahat ay masasaya? So, wala pa ho yun. Yun ay future pa natin. So ngayon, inaalaw ng Lord na tayo ay may mga ganyang mga nemesis o mga kontrabida sa buhay. Para ano? Di ipanalangin po natin sila. Ipanalangin natin sila. Ito po ang napakaganda. Lamentations. Ito yung panaghoy. Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang Lord ay talagang, ito ay awit actually. Alam na alam po niyo ito. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. Ang Lord ay napakabuti ng Panginoon. Ito yung Tagalog nito. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Hallelujah. Sino ho yung paggising mo, ang umaga mo ay bilasa? Sino dito nakaranas ng ganon? Ang bawat umaga sa atin ay sariwa. Laging mayroong new morning. Ang pag-ibig mo ay hindi magmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Tapat kat dakila. Pagka narinig ko ang awit na ito yung awit na nung makakilala kami sa Panginoon ay malimit na awitin kaya ito'y nagsinkin sa akin. Ang Diyos natin ay dapat dakila. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, alam niya ang lahat ng iyan. Can I hear amen? He is a compassionate God na kaya niyang, ay bakit to, Pastor, hindi pa tinutugon ng Lord ng prayer ko. So you only have to wait. You have to wait. Dahil ako rin mismo ay may mga problemang personal na bakit ka ito ay every Monday na lamang ay merong panibagong problema na ang involved ay pera, bayarin, na hindi ko naman inutang. Parang by accident. Hindi accident. Inalaw ng Lord yun. Bakit ako'y naroon sa sitwasyong yon? At to tell you, frankly, ay pinapanalangin, Lord, kailan mo tatanggalin ang problemang ito? Para sa iba, yung kalahating milyong problema ay walang kwenta. Oh, kalahating milyon lang. Walang problema. Padadalang kita dyan. O sige, cold cash, papadala. Pero minsan, kahit ang problema mo ay 100 piso lang, bakit ka ikaw ay walang maiprovide? Can I hear amen? Ay talagang problema eh. Inaalaw ng Lord ang mga sitwasyon para ikaw ay tumawag sa Kanya. Hallelujah. Tumawag ka sa Kanya. Yun po ang nais ng Panginoon. Ikatlo, what will you get when you have personal encounter with Jesus? Absolution. Kanina ho ay humiliation
Tapos naging compassion, ngayon absolution. Ano yung absolution? Ang absolution ho ay forgiveness. Sabihin natin, isa pa po. Sa Tagalog ay 4 na bigay. Forgive. De, biro lang po. ano yung hulugan? Forgiveness. Forgiveness ay kapatawaran. Paano nagkaroon ng absolution? Ito po, yung verse 10 to 11. Jesus straightened up and asked Woman, where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Ito ho yung pinakakaabangan nating lahat, absolution. Absolution. Alam ka ho ninyo na dahil dun sa presentation ng kaso ng mga Pariseo na ito, death penalty ang nakaabang sa adulterer. Death penalty, babatuhin na sana kumbagay parang firing squad na, kakalabitin na yung gatilyo. Kakalabitin na. Talagang babatuhin na ho. Pero, ano po yung supporting verse ito? Saan po ito nanggaling? Sa Leviticus chapter 20 verse 10, if a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress are to be put to death. Yun nga ho. Bakit wala yung isa? Bakit yung isa lamang ang mapapatay? Pero, ang point natin, death penalty ho ang katumbas ng pangangalo niya sa panahon ng Panginoong Hesus. Pero meron pong mga bansa na yun hong pangangalo niya ay ginagawang legal. Parang India yata yung ganun. Kasi doon sa India pwedeng maraming asawa. Can I hear amen? Death penalty sana. Pero may absolution, may forgiveness. No condemnation in Jesus. Ito ang maganda. Hindi ka kukundinahin, hindi ka ikukondem, hindi ka huhusgahan, hindi ka... Ay, ari nga hong katabi ko, masyadong mapanghusga. Masyadong judgmental. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal ang judgmental. Parang palabas siya tayo sa Channel 7. Anong palabas yun? Yun nga, ano? Itbulaga, bawal ang judgmental. So kapatid, sa Panginoon, ang Lord ay hindi ginajudge niya ang iyong kakayanan. Dahil sa dami, bilangin mo kaya, tumingin ka sa kisame. Ilan yung nagawa mong pasaway? Ilan yung nagawa mong pagkakamali simula nung lockdown? Baka napakarami na. At kung susundin ang Panginoon, kung susundin tayo, baka tayo ay annihilated na. Wala na tayo sa mundong ito. Pero ang Diyos ay napakabuti niya. John chapter 3 verse 17. For God, okay, iba ho yung chapter 3 verse 16. Sabay-sabay nga natin ulitin yung 3:16. For God loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Pero yung 17, sabi din for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Hindi ipinadala ang Panginoong Hesus para kanyang husgahan o para kanyang tudasin na ang mga tao. Kung hindi iligtas niya kasama ang babaeng makasalanan na ito. At alam niyo kung sinong isa pang kasama doon? Tabihin mo dyan sa katabi mo, kasama ka doon. Ikaw saan ito, tudasin na Yari ka na. Kasama ako doon. Pero, yun nga po ang maganda dito, there is absolution in Christ Jesus. No condemnation in Christ Jesus. Hallelujah. Romans 8, verse 1. Therefore, there is now condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na ho. Pag ikaw ay nasa Panginoong Hesus, kapatid, ay wala na hong condemnation.
Hindi ka napapatayin o hindi ka nahuhusgahan. Hindi ka na mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Ang tanong, are you in Christ Jesus? Isa pa, are you in Christ Jesus? Pumalakpak ka nga, kapatid, if you are in Christ Jesus. We are forgiven. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Na-absolve na po tayo. Meron na tayong absolution. And so, we also have to forgive other people. Aba, ano ka, sinuswerte? Pinatawad ka na nga, tapos yung nagkasala sa'yo, hindi mo patawarin. Naalala nyo yung kwento ng Panginoong Yesus tungkol doon sa tusong katiwala? Na pinatawad ng Panginoon yung kanyang katiwala. Anong ginawa niya? Di tuwan-tuwa. Ang ginawa niya, hinanap niya yung may utang sa kanya. At nung hindi makabayad, sinakal niya. At nabalitaan niyo ng Panginoon. Ang sabi sa kanya, abay, sobra ka naman. Pinatawad na kita bago yung isa hindi mo pinatawad. Hello? Ulitin ko po. Pinatawad ka na ng Panginoong Yesus. Kaya ikaw ay mainam na magpatawad din sa iyong kapwa. Ay, paano ko patatawarin, Pastor? Napakasama talaga na hindi pa nagbabayad ng utang. May utang pa sa akin paano kang patatawarin ko yon? So, yun po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Okay, will somebody turn on the light? Medyo namatay yung ilaw din sa aking kanan. Okay. Ang encouragement ng Lord, ang nais ng Panginoon gawin po natin ay tayo rin mismo ay matutong magpatawad. Sino ho dito yung meron pang hanggang ngayon, nandoon sa puso mo yung galit mo? Hindi ko nasasabihin kung sino. Pero kapag hindi ka nagtaas ang kamay, ibig sabihin, sobrang laki ng pride mo, hindi mo mataas ang kamay mo. Hanggang ngayon, meron kang hindi pa pinatatawa, di ka? Sabihin mo sa iyong katabi, tingnan mo yung katabi, pwede naman tumingin, hindi naman bawal. Malalalinan ka ng virus pag tumingin. Tingnan mo, huwag ka lang mag-alis ang mask. Hanggang ngayon, sabi mo sa iyong katabi, hanggang ngayon, galit ka pa sa akin. Ay, yung pala magkatabi ang magkaaway. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong di pinatatawad. Pero ito po, dito tayo magpo-focus ngayong umaga, kapatid. Nakaranas o tayo po ay pinatawad na ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Pero, kailangan din nating matutunan na tayo rin ay mag-forgive. Hindi po pwedeng tayo lamang ang pinatawad, tayo rin mismo ay mag-forgive. Forgiveness doesn't mean an injured person must condone what happened. Ano ibig sabihin nun? Ang pagpapatawad naman, ibig sabihin hindi naman ibig sabihin ay siya, pinatatawad na kita. Kalimutan na natin ang lahat ng yan. Pwede namang hindi ganoon. Nor does it mean that he forgets what occurred. Maaaring sinasabi, may mga lumalapit to sa inyo, di ka? Minsan may lumapit to sa iyo, nagkasala sa inyo, tapos sasabihin, pwede kang kalimutan na natin ang nangyari. Pero, humingi ka ng sorry. Ala, kalimutan na natin ang nangyari ha. Pero hindi mo nahingi ng sorry. Mare, kalimutan na natin yon. Hello, humingi ka muna ng sorry bago kalimutan. Ano? Forgiveness is a decision to accept that, ayun. Yun pong pagpapatawad ay napakahalaga sa buhay po natin. While changing the one thing that is within forgiveness is a decision to create a new story about what occurred. It is a means of releasing the past, empowering oneself, and moving forward. Kaya ito na ho, yung paborito linya natin, move on, kante.
BFF, move on ka. Ano kang move on mo? Hindi ka nga nahingi ng tawad. Alay, kalimutan na yun. Wala yun. Ano kang wala? Ang laki kaya ng utang mo, 10,000. Anong wala yun? Bayaran mo muna. So, pagka ganun, ibang usapan po yon. Ito po, meron ako isang nabasa, napakaganda po nito. The weak can never forgive. Forgiveness is an attribute to the strong. Sa Tagalog ho, ang nakapagpapatawa daw lamang, nakapagbibigay ng kapatawaran, ay yung mga taong may malakas na espiritu. At yun yung hindi makapagpatawad, yun ho ang talagang weak. Hindi ko mo malaking tao, malaki ang katawan, masilan, o kaya ay bodybuilder, ay siya'y malakas na kaagad. Alam niyo po, ang tunay na malakas ay yung marunong magpatawad. Sino may sabi nito? Si Mahatma Gandhi. Isang Indian hero ng India. And as far as I know, he got this from the Word of God. Kasi ang kanyang, nagbabasa siya ng mga, nagbabasa din siya ng Bible according to story. The weak can never forgive. Alam niyo ho, minsan, kaliit-liit na tao, akala mo ay kaliit-liit na tao, ito napakatigas ng puso. Pero meron namang laking-laking tao, ay napakalambot ng puso. Nakakita na ho kayo ng gayon? Bigay ka, ito'y kapayat-payat, pagkakatigas-tigas ng damdamin ito. So yun po, the weak can never forgive. Forgiveness is an attribute of the strong. Pero medyo sisinsay po tayo ng konti dito. There are two types of forgiveness in legal disputes. Kapag ka meron po mga usapin o may kaso, may dalawa daw klase ng pagpapatawad. Ano po yung una? Bilateral forgiveness. Ano ho yung bilateral forgiveness? This is forgiveness is exchanged for an apology or other act of remorse. Patatawarin kita kung hingi ka ng tawad sa akin. O kaya ikaw magpa-public apology. Dahil kung hindi, ipatutulpo kita. Di kaya ang lalakas kasi ng loob ng tao, no? Hindi na madaan sa tamang usapan mag-usap. Basta ipatutulpo kita, tatawag ka agad kay tulpo at iiyak-iyak. Bakit? Para mabigyan ng pera ni tulpo. Pati ho ako'y nanonood ako. Pinapanood ko yung mga legal disputes. Forgiveness is exchanged for an apology or maaring patatawarin kita, bayaran mo muna ang utang mo. Ano ho? Can I hear amen? Pero merong isa pa dito, unilateral forgiveness. Yung isa bilateral, yung isa unilateral. Ano yung unilateral forgiveness? Forgiveness is undertaken by one party alone. It occurs when you forgive someone and yet the person has not asked for it. Wow. Kahit na hindi humihingi ng tawad, pinatawad mo na kaagad. Kaya naman nalaki ulo ang pastor niyan, nalaki ang ulo niyan, pastor. Ay dahil sa hindi pa nahingi ng tawad, pinatawad nyo kaagad. Dapat yung masampulan. O narinig mo na yung sarili mo, ganyan. Kaya naman huy na-spoil, binibaby nyo. Hindi pa nahingi ng tawad. Or even requested or even repented of what they did to you. Unilaterally means that on your own, without their involvement, you choose to grant them forgiveness. Ang tanong, bakit mo pipiliin na unilaterally magpapatawad ka? Para saan? Unilateral forgiveness means I forgive so that I can move on. I forgive so that I can let go. I forgive because you are a baggage to me. Kaya kita patatawarin kahit hindi pa tayo nag-uusap. Dahil ako'y nahihirapan. Hirap na ang kalooban ko. Ay kasalanan nyo hindi nyo ako patawarin So ano ang dapat natin gawin? Unilaterally magpatawad ka. Paano nga ang gagawin ko? Masakit sa loob ko. Pwede mo namang, hindi mo namang kinakailangan na magsalita ka sa Facebook at sasabihin mo, may aaminin po ako, guys. Hello, guys.
Yan na naman ang parang gusto may mga pasabog ka na naman gagawin. So pwede mo namang sabihin yun sa Panginoon, Lord, arihong aking katabi ay grabe talaga ang utang, hindi pa nagbabayad hanggang ngayon. Hindi ko naman kinakalimutan yung utang niya, pero Lord, pinatatawad ko na siya para mawala yung sakit sa loob ko, Panginoon. Can I hear amen? Patatawarin mo siya at sasabihin mo sa kanya, Lord, I release forgiveness. Pero alam ko magbabayad siya sa utang. Hindi naman yung, Lord, pinatatawad ko na siya, kahit hindi na siya magbayad, okay lang. Iba yon. Pwede mo na, basta sabihin mo sa Panginoon, isumbong mo, hindi kay tulpo, sa Lord mo isumbong. Amen. Kasi ang pambansang sumbungan ng tao ay kaagad doon, tatawag sa Channel 5 at magbibideo. Kaya tuloy tayong lahat ay nagkakaproblema din nga na, marami naman ang nasosolve ng problema nila. Pero ang Lord ay higit na makasosolve ng atin po mga problema. Forgiveness is a beautiful word when you need it. Di ka pag humingi ka ng tawad, please, parang awa mo na. O siya, pinatatawad na kita. Wow! Pero, pag ikaw naman ang magbibigay ng patawad, patawarin mo na. Now! Madali lang yan kapag ka hinihingi. Pero pag magbibigay ka, masakit. Sabihin natin, Amen. But it is a bridge we all must cross, and it is certainly a bridge we should never burn down. Yung kapatawaran ho, ang mga salitang ito ho ay maaaring madali lang ninyong marinig o madali lang ninyong maituturo sa iba o madali lang ninyong mai-express sa iba. Pero sa akin po, mga kapatid, ay hindi ho ganun kadali din. Kasi everyday, ako ho ay may legal case na hinaharap. Bukas meron akong hearing, online hearing, involving a qualified theft ng isa nating kaibigan na napakahirap sa aking kalooban dahil ito ho ay 2 taon na. Mahigit 2 taon na. Napakadaming pera ang involved dito. At araw-araw ako'y umiiyak ang aking puso at ako'y talagang nawawala din sa sarili. Pero I chose to select, or I chose this one, unilateral forgiveness. At sinasabi ko sa Panginoon, Lord, pinatatawad ko na ang taong ito. I-bless mo po siya, Panginoon, upang siya'y makabayad. Hindi naman ito utang ito po ay ninakaw. At dapat nga siya ay magdusa sa bilangguan. Pero hindi natin gustong gawin yon. Pero alam niyo po ba kung bakit gustong ipatupad ng batas ang batas? Para magkaroon ng lesson ang mga tao sa kanilang mga kasalanang ginagawa. Can I hear amen? Sabi ng iba, napaka-harsh naman yan. Ay, kawasa. Ayun ang batas Kawasa. Yun. Gumawa ka kasi ng kasalanan So, mararanasan mo talaga. You will take the dose of your own medicine. Mararanasan mo talaga that is a consequence of your sinful act. So mga kapatid, ito po'y panawagan sa iyo. Panawagan sa ating lahat. Sa iyo kapatid na nasa sa screen. Pag-aralan po natin na mag-release ng forgiveness sa ating pong kapwa na nagkasala sa atin. Marahil yung nagkasala sa iyo ay nandoon sa Africa. Paano mo patatawarin yon? Isumbong mo sa Panginoon. Alam niyo pag araw-araw mong isinusumbong sa Lord yon, pag nagkita kayo, magugulat ka. Dahil hindi na ganoon katindi ang sulak ng iyong dugo. Can I hear amen? Pag ipinapanalangin mo lagi ang isang tao, ay hindi na ganoon katindi ang galit mo. At ito po ay mababago. Forgive others because you also need forgiveness from God and those you offend. Matthew 6, verses 14 to 15. Pinatawad nga po tayo ng Panginoon, bakit hindi tayo matuto magpatawad? Ito po ang isang istorya na napakaganda. Remember Stephen?
Nakita ko si Sister Cathy. Si Stephen ay isang disipulo ng Panginoong Hesus na grabe, puspos ng banal na espiritu, nangaral siya to the point na nagalit sa kanya ang mga Pariseo at ang mga tao. At kasi ang sabi niya, kayo ang nagpapako sa Kristo na ating Panginoon. Walang iba kundi si Jesus sa taga Nazareth. Kaya nagalito ang mga tao sa kanya. When Stephen was being stoned to death, as recorded in Acts chapter 7, he asked God to forgive those who were killing him, even in the midst of them, killing him, or in the midst of them. They were still stoning him, and he has forgiven them. Alam nyo gaho kung ano nangyari? Matapos na mangaral ito si Stephen, babatuhin na siya ng mga tao. In fact, si Pablo, na ang pangalan niya ay Saulo noong panahong yon, siya ho ay kasabwat para patayin ang katulad ni Stephen. Habang si Stephen po ay, or bago batuhin, ay siya tumingin sa langit, nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, patawarin po ang mga taong ito. Alam niyo, sa kanyang pananalangin, nakita niyang bukas ang langit. Nakita niya nakaupo doon ang Panginoong Hesus sa kanang bahagi ng Diyos Ama. Nakita niya. Paano ho na isulat ang aklat na ito? Kasi meron dong nanonood na kanyang kasamahan. At remember, ito pong Book of Acts ay si Lucas ang sumulat po nito. Nagsalin-salin ng mga istorya. Sabi doon, nakita niya nung siya'y magpatawad. Pinatawad na ho niya yung kanyang mga assailant, yung mga papatay sa kanya. Ano ho ang lesson natin dito, mga kapatid? Anong lesson natin? Why is it important to know? Because it reveals to us that forgiveness gives you a new level of access to God. Kapag ikaw ay nagpatawad, magkakaroon ka ng bagong level ng access sa Panginoon. Makikita mo ang langit. Bukod doon, it gives you a more intimate relationship with the Savior. Kapag ikaw ay nagpatawad at nag-let go ng iyong sarili, ikaw ay nag-release ng unconditional forgiveness. O kahit pa ito ay unilateral o bilateral forgiveness, pag nag-release ka nito, magkakaroon ka ng mas magandang relasyon sa ating Diyos na buhay. Namatay si Stephen na siya po ay masaya. Dahil meron siyang ibang klaseng level ng relationship sa langit. Can I hear amen? Pero hindi mo naman kinakailangan mamatay o kaya batuhin. Kailangan batuhin ka para ikaw humingi o mag-release ka ng forgiveness. Pwede ngayon, mag-release ka ng forgiveness. Pwede kang humingi o patawarin mo yung mga tao nagkasala sa iyo. O nagkasala sa mga mahal mo sa buhay. O nagkasala sa lahi mo. At ang Lord ang bahala sa buhay mo. Can I hear amen? It gives hope and peace in the midst of problems. Ano po ang makukuha natin kapag tayo ay lumapit o tayo ay nakipagniig sa Panginoon? When we have a personal encounter with Jesus, through this adulterous woman, we will have humiliation, compassion, and absolution. Tayo nga po ay tumayong lahat, mga kapatid. Shall we bow down our heads? Hallelujah. Hindi ko po alam kung ano ang inyong pinagdadaanan ngayon, ang inyo pong sitwasyon ng buhay. Hindi ko alam kung ano po yung pain na meron ka o yung failures na kinalalagyan mo. Marahil ito po ay bahagi ng humiliation na inaalaw ng Lord sa atin para tayo ay lumapit o ilapit sa kanyang harapan. Kapatid, the Lord is
appealing to you, makipag-commune ka sa Kanya. I-desire mo na magkaroon ng personal encounter so that you may receive compassion and absolution. Panginoong Hesus, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po doon sa babaeng makasalanan. Ginamit mo siya para mabuksan ang aming isipan na ikaw ay Diyos na mapagmahal. Ikaw ay Diyos na mapagunawa. You never judge us, O God. Mahal mo ang bawat nilalang mo, Panginoon. Lord, salamat po. You never came, Lord, to judge us, but to save us, O God. In John chapter 3, verse 17, ganoon mo kami kamahal, Panginoon. Marami man kaming nagawang pagkakamali, just like that adulterous woman caught in the act of adultery. Lord, hindi man siya humingi ng tawad, siya'y sobrang hiyang-hiya, at Lord, hindi man siya nagsalita, ay inaamin niya ang kanyang ginawa na hindi nakalulugod sa iyong harapan. Lord, ngayon din, kita mo po ang iyong mga anak na hindi man nagsasalita. Kita mo po ang bawat isa na nagsisisi. Hiyang-hiya sa mga ginawang kasalanan in the past. Nagsisisi sa mga kasalanang ginawa. Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, padaluyin mo nga po, Panginoon, ang iyong absolution, ang forgiveness mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And let us, Lord, experience freedom against any wiles of the enemy. Panginoon, at ganun din po, let us, Lord, learn how to release forgiveness as well to other people. Salamat po dahil kami po ay may kakayanan, may kapasidad kami na mag-release ng kapatawaran sa aming kapwa. And so, Lord, we release this forgiveness to all the people who cause us pain. Salamat po. Ito po ay para sa amin dahil kami po ay hirap na ang loob, Panginoon. Hirap na po ang aming dibdib, Panginoon. Kaya amin pong i-release ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong kapatawaran. Patuloy mo akong samahan. Patuloy mo akong gabayan. At patuloy ka nga maghari sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, inire-release ko ang aking pagpapatawad sa mga taong naka-offend sa akin. Salamat po sa iyong tulong, sa iyong biyaya, ako ay malaya na. Katulad ng babae na nangalon niya. Sabihin po natin, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paalala po natin, continually to let the presence of the Lord rule and reign in your life. So ngayong umaga po, mga kapatid, ay kaarawan ho ng mga sumusunod na tao. Hindi pala ngayon, bukas. Bukas ay birthday ni Sister Heidi. Nasaan ka si Sister Heidi? Okay, dyan na lang si Sister Heidi para pagpipre. Ha? Sa unad. Ayo. Kita ka kaya ng camera? Makikita ng camera? Sige. Sister Heidi, birthday niya sa 26. Si Kairos sa 27. Si Lovely. Narito ka si Lovely? Anak ni Lovely narito. Ha? Si Ranelyn na narito. Sige, si Lovely sana. Si Angel. Ay, wala si Angel ano? Kapatid ni Angel narito. Tsaka ina ni Angel. Ano? Ha? Pero wala si Angel ano? Wala. Ayun pa, isa pa, si kapatid ni Walo, naririto. Si Tonet na narito. Si Sister Heidi, dito ka Sister Heidi.
wala po tayong nakahandang awit, pero pagpe-pray natin siya. Ganon din, mga kapatid, ibigay na po ninyo ang inyong mga ikapo at atin pong sige po, yan. Habang ibinibigay nila, ay meron pong papalapit na rosas. Happy birthday, Sister Heidi. And, hallelujah. Sige, awitan na natin ng mabilis. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mahirap sa panahong ito, no? Impromptu, walang awit, pero tayo mananalangin. Pananalangin natin. Meron pang isa pa. Meron pang cake. Ayun, namatay na ang cake. Ay, buhay pa pala, buhay. Praise God. Hallelujah. Ayun. Kita kaya yan sa camera? Oo. Ayun. Sige. Ayun. Ano kaya? Ano? Paano mo? Ay, hindi ko kita. Yung pala nakamask. Panginoon, salamat po sa bagong araw na ibinigay mo, Panginoon, kay Sister Heidi. Bukas, sa kanya pong kaarawan, siya po ay pagpapala sa ministry, pagpapala sa kanyang pamilya, pagpapala sa mga kaibigan. Bagaman alam namin na hindi po siya perpekto, pero ikaw po, Panginoon, ang patuloy magpe-perfect sa kanya. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyang maranasan ang encounter sa iyo at hayaan mong i-bless, Panginoon, siya, yung mga kanyang isipin, mga suliranin, ikaw po ang mag-ayos ng lahat ng iyon, Panginoon. Lord, ganun din po si Kairos, si Lovely, si Garrett, at si Walo, si Tonyo Jr. Lord, salamat po. Ang mga kapatid na ito ay hayaan po na maranasan ang iyong pagsama at ang iyong pong pakikipisan. Lord, let your presence be upon them. Panginoon, hayaan pong maranasan nila, Panginoon, yung kauhawan at yung kagutuman, Panginoon, sa iyong salita. At Lord, ingatan po bawat sa amin against this dreaded virus, Panginoon. At Lord, we believe in your blood. Sapat ang iyong dugo para ingatan kami laban sa anumang virus na ito. Salamat po. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon, Panginoon, na kami po ay maging pagpapala sa maraming tao. And Lord, we also extending our gratitude sa box na ito, Panginoon, sa mga puso na nagbigay, Panginoon, sa box na ito containing our tithes, offering, or pledges. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang bawat isa sa mga kapatid na naririto, at yung mga kapatid na naroroon po sa screen, wherever they are. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Let your protection and your joy be always upon us. Lord, salamat po once again at hayaan mo po, Panginoong, patuloy naming itaas ang dakilang pangalan mo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay patuloy na lumakad at patuloy na maglingkod sa Panginoon na mayroong kalakasan at mayroong katatagan. Humayo tayong lahat, taglay ang kapatawaran ng Panginoon, ganun din tayo po ay magpatawad sa ating kapwa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Reverend Chris Arago, Lead Pastor ng Lord of Harvest, Batangas AG, nagsasabi sa inyong Solid Deo Gloria, magandang araw po. Amen.